Ricarte, Verena, Alejandro, Segundo, Isabel, Eulalia, Jacinto, Mariano, Yunoriano, Agapito Rabino sa kanyang 36th death anniversary, Tiborcio Riva, Remedios, Ramel, Virginia, Melchor, Vernon, Marcelino, Augusto Riva, Herma Riva, Yuminda Riva, Celidonio Rosero, Ninita, Singson, Timotea, Da Vinci Roga, Carmen, Dave Ricardo, Rose Ann Roa, Carmelo Calzado, Tomas Galang Sr. sa kanyang 40 days death, Anisito, Candido, Isagani, Evencio, Isabel, Angeles, Hilda Tobias, Unida Gutierrez, Fortunato Gutierrez Sr., Teofilo Maca, Andrea Maca, Filipa Rosero, Regino Rosero Sr., Regino Rosero Jr., Heidi, Shirley, Candelario, Danilo Cipriano Jr., Danilo Cipriano Sr., Nino Malapitan, Larry Tagala, Lino Rabalo, Rodolfo Rabino, Estelita Rabino, Romualdo Rabino, Monlito Rabino, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, higit ang mga namatay sa lindol sa Turkey at Syria. Sa muli, magandang umaga po mga kapatid ko kay Panginoong Hesukristo. Ngayon ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat para sa pagsisimula ng ating banal na misa. Oh
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo ay sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon, kasama ang ating mga binasang mga intensyon, tayo rin ay manalangin bilang isang pamayanan ng Diyos para sa lahat ng ating mga pinagdaraanan sa buhay. Ang mga personal na mga kahirapan at mga pasakit. Gayon din ang mga kahirapan ng ating kapitbahay, ng ating kapwa, ng bawat isa. Ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pagpapaalala, pasanin natin ang ating mga krus. Hindi ito tanda ng pag-iwan ng Diyos, kundi tanda ng kanyang pagpapaalala, bahagi ng buhay, sapagkat lahat ay daraan kung ating hahangarin ang isang magandang tagumpay sa buhay. At upang maging marapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misteryo, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon para sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kahitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinagkamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaluubay manood ang pag-ibig sa iyong ngalang dakilang at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang mabuting iyong inihandog, kadang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Madaing si Propeta Jeremias sa Panginoon dahil sa mga paghihirap na dulot ng kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Nababanaag sa buhay ni Jeremias ang tungkuling gagampanan ni Jesus, ang Mesiyas na pahihirapan at papatayin ng tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinihikayat at nasumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Paghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y nagsasalita at sisigaw ng kaharasan, pakasira, pinagtatawanan nila ko at inuuyam, sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw, yaong hangat, para akong tuyong lupa na tubigang siyang lunas. Kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupuri. Ikaw ang pag-uukulan.
Inaanyayahan ni San Pablo ang lahat ng mga Kristiyano na tumulat kay Jesus at manatiling tapat sa kalooban ng Ama at hindi makiayon sa isipan ng mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostolo San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng panahon ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Hindi po ba dapat mangyari ito sa inyo? Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. At ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Magandang umaga po sa lahat. Batiin natin, sabihan natin ang ating mga katabi, mahal ka ng Diyos. Mayroong isang tatay. Nagmamadali siyang umuwi matapos ang misa. At pagdating niya sa bahay, nakangiti siya. Ngunit, kinarga niya ang kanyang asawa. Sabi niya sa kanyang asawa, kinakarga kita ngayon. Sabi naman ng misis, Papa, mukhang noong una mo akong kinarga, yun ang ating first honeymoon. Sa pagkakataon ba na ito, iniimbitahan mo ba ako para sa ikalawang pagkakataon, pangalawang honeymoon? Sabi ni Mister, hindi ha. Bakit mo naman ako kinarga? Kakaibang kilos. Nakakapanibago. Ngunit sabi ng kanyang mister, alam mo, kanina nagsermon ang pare at sinabi ng pare, pasanin mo ang iyong mga krus. At ngayon, kinakarga kita. Sabi ng mister, dahil para sa kanya, baka kanyang misis ang kanyang krus sa buhay. Mga kapatid, sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon, may dalawang bagay na dapat nating pagtatagpuin at maunawaan. At ano ang mga ito? Una, ang kurus. Pangalawa, ang pag-ibig. Sinabihan natin ang ating katabi, mahal ka ng Diyos. Ngunit, marami ang mga taong nagsasabi, paano ako magmamahal? Paano ko mararamdaman ang pagmamahal? Gayong maraming mga kahirapan ang pinagdaraanan. Marami ang mga pagsubok na dumaraan sa buhay. Marami ang mga kapaitan ng buhay. Kaya paano ko mararamdaman ang sinasabing pagmamahal ng Diyos? Mga kapatid, kung ating bibigyan ng napakahalagang pagninilay, ating makikita ang mga bagay-bagay sa banal na ebanghelyo na magbibigay daan sa atin upang ating maunawaan, mahal nga tayo. Nang sinabi ng ating Panginoon, pasanin niyo ang inyong mga krus. Bahagi po ng buhay ang paghihirap. Bahagi ng buhay na tayo ay daraan sa maraming mga pagsubok. Whether we like it or not, kung gusto mong maging matagumpay sa iyong buhay, anuman ang mga mahirap na pagdaraanan, kailangang iyon ay iyong tatawirin dahil gusto mong magkaroon ng tagumpay. Gusto mong maging maganda ang buhay. Kaya po, sa mga pagkakataon na kung saan ang tao ay dumaranas ng mga kahirapan, it does not mean nga ang Diyos ay hindi nagmamahal sa Kanya. Ibaga, bahagi ito ng ating buhay. May mga taong hindi nakakayanan ang anumang mga kahirapan dahil iba ang kanilang pagkilala, iba ang kanilang pagtanaw sa buhay. Ang akala nila, God will bless you kapag ikaw ay magaan ang iyong nararanasan. Akala na nila you are blessed dahil hindi ka naghihirap. Hindi ka nakasimangot o na hindi mo nararanasan na ikaw ay nasasaktan. Pero ang normal na buhay ay ikaw ay nakakaranas ng kasiyahan. Ikaw ay nakakaranas ng kahirapan. Ikaw ay lumalaban sa anumang mga pinagdaraanan dahil alam mo mayroong magandang nakaabang doon sa dulo ng paglaban. Kaya ito ang isang napakahalagang bagay nang si Jesus ay nagsasalita sa kanyang mga alagad. Kailangan ko nang pumaroon sa Jerusalem. Napipinto niya ang kanyang kamatayan. Napipinto niya ang kanyang paruroonan. Alam niya na para mailigtas ang sangkatauhan, kailangang magdanas siya ng mga mapapait na bagay. Itataya niya ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal.
At ito ang mahirap maunawaan ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Ikaw ang aming idolo. Ikaw ang aming Kristo. Ikaw ang aming Mesiyas. Ayaw namin na ikaw ay dumanas ng hirap. At tinawag ni Jesus si Pedro. Pedro, lumayo ka sa akin. So kung ating titingnan, sabi ng iba, ang pagmumura ay isang ekspresyon. Dahil kinagawian. Isang bata, naglalaro ng basketball, nag-shoot siya. Pag-shoot, hindi nakashoot. Sabi niya, yawa, yakashoot. Masama, hindi. Kaya ang sabi natin, ang sabi naman, nga ka, basi nagapinangyawa ka. Walang sinasabing katotohanan at walang sinasabing pagpapaabot kung ano ang sinasabi. But this time, in this gospel, makikita natin si Jesus. Kung ating ilalagay sa isang magandang translasyon sa pagharap niya kay San Pedro, sabi niya kay Pedro, Pedro, lumayo ka sa akin! Yawa ka! Why? Bakit? Dahil sabi ni Jesus, ang iniisip mo ay hindi ang sa Diyos. Ang isip mo ay ang sa tao. Kaya po, sometimes may mga nanay, and they are nanay, tatay, magulang, they are serious enough kung paano nila pangaralan ang kanilang mga anak. Iintindihan natin kung ating uunawain. Bakit sinabi ito ni Jesus? Lumayo ka sa akin, yawa ka, or satanas ka. Ano ba ang translation? Ano ba ang pinakamadali sabihin sa aton nga lingwahe? Satanas, masyado. Normal, yawa ka gid. Lumayo ka sa akin, yawa ka. Ibig sabihin, you are not doing the right thing. Hindi mo ginagawa kung ano ang nararapat. Kaya huwag mo itong gawin na ikaw ay maging isang hadlang sa kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo ay humahadlang sa kalooban ng Diyos, hindi natin ginagawa at ginagampanan kung ano ang kanyang kagustuhan, sabihin, we are like devil. Tayo ay katulad ng isang kasamaan na kung saan ayaw nating manatili, mamutawi ang isang magandang bagay. Kaya kung ating itinuturo ay hindi maganda para sa ating kapwa, sabihin mo, sige lang, abay ilang ina, ayaw na mag-ayusa. Bayaan mo na lang kung ano man, kung maging malain man, sige lang. But Jesus is telling us, hindi tayo maging daan ng kasamaan. Hindi dapat tayo maging daan at hadlang ng mga kabutihan. Dahil ang kanyang purpose, ang kanyang mithiin, ay ang paghahatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Kaya't kanyang sinasabi, ang nagmamahal sa kanyang buhay ay mawawalan nito. When someone spoils his child, doon nga, kung ginaspoil nindo, ang iya gusto, sige lang, yan ay hindi pagmamahal. Yan ay hindi pagmamahal. Yan ay ang pagbibigay daan sa inyong mga anak patungo sa kasamaan at hindi magandang kabutihan. Paulit-ulit kong isinishare, may mga kaibigan ako na sila ay mga nakaangat sa buhay. Pero iba-iba ang kanilang mga posisyon. Dahil ang isang ama, sabi niya, Father, ako man ay naging successful sa buhay na ito. Lahat ng gusto ng anak ko, pwede kong ibigay. Pero sabi niya, kung ibibigay ko, hindi nila maunawaan ang buhay. They will not feel that they are loved. They will not feel na sila ay bahagi ng aking mga pinagdaanan. Dahil aasa sila at aasa
hindi sila magsisikap, wala silang mapapala. Ngunit ang isa ay nagsasabi, hindi po, Father. Naghirap na ako, dapat hindi na sila maghirap. Pero depende, how are you going to deliver such love sa iyong minamahal sa buhay? Sabi ni Jackie Chan, isang tanyag na artista, sabi niya, lahat ng kanyang ari-arian, pakarami. Pero sabi niya sa kanyang anak, hindi ito sa iyo. Lahat ng ito mapupunta sa charitable institutions, mapupunta sa kung saan ko dadalhin. Hindi ito pamana na para sa iyo. Dahil ang kanyang gustong mangyari, ikaw bilang anak, ay tutulad, magsisikap, gagawin mo, daraanan mo kung ano ang dapat para matutunan mo kung paano ang tinatawag na maging matagumpay. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Pasanin mo ang inyong krus. Sometimes, akala natin, kung tayo ay kung ating papasanin ang ating mga krus sa buhay, tayo ay mga taong talo. Tayo ay mga taong para bagang walang patutunguhan. But iba ang pananaw ng ating Panginoon. Iba ang pananaw ng ating gusto ng Diyos, tayo ay matuto. God wants us to discover life. God wants us to do our part na haharapin natin ang mga pagsubok na dumaraan sa buhay. In our time, panahon na ito, mahirap ipamulat at ipahagi sa mga anak ang paghihirap. Mahirap ituro na kailangan na tayo ay dumanas at dumaan sa mga pagsubok. Sometimes, pag hindi ito na ituturo ng maayos, pag hindi tayo nagkakaroon ng magandang relasyon at pagpapaunawa sa ating mga mahal sa buhay, hindi nila mauunawaan ang mga bagay na dumaraan. That's why others ay sumusuko sa buhay. Feeling nila wala ng pag-asa, wala ng patutunguhan, wala ng pupuntahan. There is an absence of love. Kaya't hindi nila na ipagpapatuloy na kakaroon ng pagsuko sa buhay isang anak, ang isang tao, dahil akala niya ang buhay ay puro pasakit. Ang buhay ay puro kahirapan. Ang buhay ay mahirap maunawa. Kaya nga, si Jesus, mahirap maunawaan ng kanyang mga alagad mismo. Si Pedro, hindi niya ito maunawaan. Pero, nang ipinahayag ng ating Panginoon, lahat pala ng kanyang mga tagasunod, daraan at daraan. Nang sa gayon, makamit ang kaligayahan. Daraan at darahan. Nang makamit ang tagumpay. Daraan at daraan para magkaroon ng magandang kalagayan sa buhay. Speaking of magandang kalagayan sa buhay, ito yung ating hinahangad. On the part of our spiritual life, magiging maganda ang paglalakbay. Maganda ang kalooban, maganda ang relasyon sa kapwa, maganda ang iniisip para sa iba, at ito ay kasiyahan na tayo ay magiging isang katulad ni Kristo sa kanyang pananaw, sa kanyang pagginawi, sa kanyang pakisalamuha at pakikipagkaibigan. On the part ng ating buhay, naghahangad tayo na tayo ay magkaroon ng tagumpay. Kung tayo ay mabuti, kung tayo ay maayos, maganda ang ating kalagayan sa ibabaw ng mundo. Kaya nga po, ano ang sinasabi at ibinabahagi sa atin tungkol sa ating pagsaganap ng buhay dito sa ibabaw ng mundo? Be honest. Huwag mag-apak ng kapwa. Magagawa natin ang isang maganda at patas na buhay. Tayo man ay sa ating hanap buhay
nagtatrabaho tayo sa gobyerno, sa mga pribado, kung tayo'y honest, maganda ang takbo at daloy. Kung tayo ay totoo, hindi tayo madaya, hindi tayo corrupt, hindi tayo mapagmataas, hindi tayo gumagawa ng katiwalian, ibig sabihin, maganda ang kalagayan, maganda ang takbo at daloy ng buhay. Kaya nga, para maabot at makamit ang isang magandang hangarin, daanin natin sa pamamaraan ng ating Panginoon Jesus. Kaya po, ito ay ang ating gabay. Siya ang ating upang maging masaya tayo sa paglalakbay sa buhay. Sabi ko sa nakaraang pagmimisa, sa araw na ako ay magmimisa, susunod, tapos na. Tapos na ang pagpasa ng mga COC. Kaya siguro, nariyan na at iso'y isang pagpapaalala. Our role here is to remind each and every one of us. Darating ang barangay election, huwag niyong sabihin, para lang yan, Father, sa mga kandidato, para lang yan, Father, sa mga aspirants. Hindi po, para ito sa ating lahat. All of us to become aware ng ating community. Dahil sino ba ang magpipili kung sino ang gusto nating mamuno sa barangay? Kayong lahat. Kaya po, it is your role. Kaya kung ito ay ating papel, ano ba ang pamamaraan na itinuturo sa atin ni Jesus? Ang ating ganapin kung ano ayos. Natin, sometimes, na isasantabi natin, kailang mana. But, ibig sabihin, hindi natin binibigyan ng kahulugan. We don't care, we don't love, dahil minamaliit natin kung ano ang mga bagay-bagay sa ating mismong immediate na pamayanan. Kaya po, ganapin natin. Pasalamatan natin ang makakita natin ang mga nag-a-aspire. And we will also remind them kung ini basta-basta. Hindi ito basta-basta. Na ikaw ay nag-file, gusto mong manalo, at gusto mong umupo. At pag ikaw ay nanduroon na, sasabihin mo, ay 4 piece na ito, Father. No? 4 piece na ito, Father, ang amon hinahanap. Ano yung 4 piece? Ng isang sangguniang bayan ninyo dito, ang 4 piece daw ay pungko, pirma, pauli, pungko, pamati, pirma, pauli. Walang kahirap-hirap. Kaya, sa pamamaraan na nilalatag ng ating Panginoon, ito yung napakaganda na bagay. Pagtitiis, parte ng buhay. Huwag nating sabihin, ayaw kong maghirap. Ayaw kong dumaan ng pasakit. Parte po ito. So, kung gusto natin na magkaroon ng magandang hinaharap, ito ang ating tutularan. Ito ang ating titik. Kaya, pagtapos ng banal na misa, baka naman pag-uwi nyo, kakargahin nyo ang mga asawa ninyo at sasabihin ninyo, pasanin mo ang iyong krus. Hindi po. Kundi ating gaganapin ang mga bagay sa pamamaraan na tinuturo ng ating Panginoon. At ating makakamit, ating mararanasan ang kasiyahan, ang tagumpay, kagaanan, ang kagandahan, buhay na maibibigay sa atin. Tayo ay kanyang samahan, tulungan sa bawat araw at kanyang gabayan upang ang bawat takbo ng buhay ay mayroong magandang araw. Tumayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo,
Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama, sa pamamagitan ng krus ni Jesus ay makamtan natin ang maluwalhating kaharian sa langit. Buong pananalig nating idalangin. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, patuloy nawang maningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ay maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya at kumilos ayon sa pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan ng mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Para sa lahat ng binyagang Kristiyano, turuan mo kaming mamuhay ng payak at magsakripisyong upang maging mabuting katiwala at tagapangalaga ng buong sannilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pagsamo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming Ama, tinanggap namin ang kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus na aming Panginoon. Makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa hiwaga ng krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amay tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin ang iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno ng aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo na tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas ang aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad. Sa pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat, ang katapatan niya ay sa iyong walang maliw, ang nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin, na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Hindi naman pagkatapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay nabubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Narciso naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Biring Maria na Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbahaginan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa lahat. Narito ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang ininyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo pa ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Opo muna tayo sandali. Acknowledgement for church donation, Honorable Mabini and Dr. Lalaine Maca, 5,000 pesos. Mr. and Mrs. Hanilito Rasa, 3,000 pesos. Please forward your donation to the Parish Treasurer, Ms. Fararana, GCash number 0968-711-7959. Ito po ang aking financial report for the month of August. Poblacion Tithes, Pledges and Mass Collection. Tibio Purok, 22,751 pesos. United Purok, 25,741 pesos. Centuris Purok, 43,178 pesos. Riverside Purok, 38,197 pesos. First Friday Mass Collection, 754 pesos. Funeral Mass Collection, 3,047 pesos. Subtotal, Poblacion Tithes, Pledges and Mass Collection, 133,668 pesos. Baptismal Collection, 1,950 pesos. Barangay Chapel, Pledges and Mass Collection, Kambihang Ilawod, 15,230 pesos. Kambihang Ilaya, 5,549 pesos. Alibagon Ilawod, 5,898 pesos. Kambahaw Ilawod, 17,449 pesos. Kambahaw Ilaya, 4,827 pesos. Sugod, 27,135 pesos. Nalusukan, 1,468 pesos. Gutiban Ilawod, 10,680 pesos. Gutiban Ilaya, 3,443 pesos. Tagilos, 12,473 pesos. Kandipog, 1,455 pesos. Subtotal, Barangay Chapel Pledges and Mass Collection, 105,607 pesos. Total Tithes, Pledges and Mass Collection for the month of August, 241,225 pesos. Apportionment, Diocese share 17%, 41,008 pesos and 25 centavos. Minister share 17%, 41,008 pesos and 25 centavos. Rectory share 17%, 41,008 pesos and 25 centavos. Seminary share 5%, 12,061 pesos and 25 centavos. Parish share 42%, 101,314 pesos and 50 centavos. Clergy care 2%, 4,824 pesos and 50 centavos. Total 241,225 pesos. Parish Standing Fund as of July 31, 2023 is 299,896 pesos and 36 centavos. At Parish share for the month of August, 101,314 pesos and 50 centavos. Total 401,210 pesos and 86 centavos. Expenses, Parish personnel honorarium, 27,000 pesos. Panimbahon Minister's Transportation Allowance, 7,400 pesos. Electricity expenses, Church, 6,318 pesos and 47 centavos. Convent, 4,454 pesos and 84 centavos. Total, 10,773 pesos and 31 centavos. Prophetic Mission Seminary, food expense, 10,000 pesos. Church expenses, 2 pieces of walis, 1 piece iron rod, glue, floor wax labor, cleaning PPC building, tying wire rubber band, forward expenses, and others. Total, 3,686 pesos. Office supplies,
4 reams of bond paper, 12 pieces of vigil candle, nylon, 12 pieces of ball pen, 1 bottle of Epson ink, double-sided tape, 1 pad of William Legal office load, Sambuhay download, total 2,533 pesos. Purchase of 1 set of computer for use in the office Paris, 23,995 pesos. 8 bottles of Epson ink, 2,640 pesos. Catechist vicarial meeting of officers, 500 pesos. Temporalities expense, 4.6 liters of gas, 1 bottle of tutti oil, 600 pesos. Worship expenses, 2 pieces of vigil candles, and 2 pieces of esperma, 270 pesos. Internet expenses, 1,199 pesos. Barangay Chapel share pledges and mass collection, 31,683 pesos and 50 centavos. Total expenses, 122,279 pesos and 81 centavos. Paris Standing Fund, 401,210 pesos and 86 centavos. Less 122,279 pesos and 81 centavos. Paris Standing Fund as of August 31, 2023 is 278,931 pesos and 5 centavos. Funds available sa church donations, roofing as of July 31, 2023 is 15,721 pesos and 38 centavos. May donation na na-receive na 1,000 pesos. Total funds available, church donation, 16,721 pesos and 38 centavos. Sa Bono Black Chair, fund available is 2,170 pesos. Funds available, miscellaneous income as of July 31 is 98,431 pesos and 50 centavos. Thank you. Tinatawagan po lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan sa buwan ng Setyembre, pumagitna po para sa ating blessing. Lahat ng mga nag-birthday sa month of September, please come forward. Manaming mapagmahal, maraming salamat po sa biyaya ng buhay na patuloy mong ibinabahagi sa aming lahat. Lalong-lalo na sa mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan na ito ng Setyembre. Naway patuloy po ang pagbuhos mo ng iyong biyaya na kinakailangan sa bawat araw. Ipalayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, kasama po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon din patuloy po ang pagbabahagi nawa ng pagbuting kalusugan at patuloy na pagpapala sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday sa buwan ng September. So maraming salamat po sa presensya ng bawat isa sa ating pagtitipon sa banal na misang ito.
Ngayon po ay nagsisimula mo tayo ng pagpapalabas na ng ating mga raffle tickets. Kaya po inimbitahan din namin, di lamang po ang ating mga parokyano dito sa parokya ng Santa Barbara, dito sa Kahijukan. Gayon din po, kayo po na mga manunood sa iba't ibang panig ng mundo, mayroon po kaming raffle draw na gaganapin sa pagdiriwang ng fiesta ni Santa Barbara. Inaasahan ko po na kayo ay maging bahagi at parte nawa ay maabot kayo ng inyong mga kamag-anakan na nandirito ngayon sa aming parokya na nagsisimba upang kayo po ay makabili din ng raffle ticket sa halagang 50. Pero napakaliit ito kung inyong titingnan sapagkat ang ipapadala namin sa inyo ay bundles or booklet na naghahalagang 1 booklet, 500 pesos, 1 bundle, 5,000 pesos. Siguro naman ito ay isang pamamaraan ng aming apila para kayo po ay maging parte din ng aming mga proyekto sa aming parokya. Maraming salamat po sa aming mga tagapanood, sa aming mga taga-subaybay, sa aming nakikiisa sa banal na misa tuwing linggo sa parokya ni Santa Barbara. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At nung ako'y maliit pa, kapag nakakita ako ng mga ganyan, ng mga kababaihan na kablo, sabi ko, ito yung mga kilala sa simbahan, mga CWL. Kaya nung ako'y nasa Banton, ang CWL, isang kaagapay, sila yung isang kapartner, isang kabahagi, no, na tumutulong sa parokya. Kaya po, umaapila ako sa lahat ng CWL, 20 bundles, halagang 100,000 pesos, inyong ibebenta saan man sa ibabaw ng mundong ito. Ninyo dadalhin ang ticket na yan. Palapakan natin ang CWL. Kaya nakaupo kayo, tawagan nyo na ang inyong mga kamag-anakan sa Mars, sa Pluto, sa kung saan man, sa iba-ibang kwan. No? Pakita nyo, gamitin nyo ang inyong mga cameras, pakita ang ating kwan. No? Di bali, nandyan ang ticket, kahit hindi nyo na ipadala ang ticket, picturean, pangalanan nila, at i-remit, no, kuhanan ng resibo, ipakita, ito ang inyong mga biniling ticket. Ganon din po sa ating mga parokyano. Ganon din ang ating choir naman, magsisimula sila sa 10 bundles, halagang 50,000. Okay? So, ang inyong assignment, yon, ibibenta natin ito lahat ng mga choir. Lahat po ng parte ng ating parokya ay magiging bahagi po ng ating malakihang pagganap ng raffle draw. So, pagsusumikapan ko po na sa susunod na linggo, sa pagdaos ng misa, makikita nyo na dito sa tabi ang chariot, no, na bagong-bago, kumikintab para ating grand prize sa raffle draw natin. No, sabi ng donor, kailangan maagang bilhin para makita ng mga parokyano at mamamayan para makabili din po ang lahat. Kaya sa ating mga kaibigan dyan, no, mamayang hapon, baka pagdating ninyo sa mga sabungan ay makikita ninyo may nagbibinta ng ticket. Yan po, no? Wala yung mga tag-isa-isa. Pag sa sabungan, kailangan mga booklet by booklet, bundle by bundles. So, kaya po, yun po ang ating mga pagpapaabot. Alam ko naman, ito yung ating mga kaibigan ay hindi tatanggi sa ating ginagawa na fundraising para po sa ating parokya. Okay? So, sa iba pa, kayo po, ngayon ay CWL lamang muna at saka choir. May susunod pa yan. Next, sa susunod naman na linggo o sa susunod naman pagmisa ko. Sa lahat, maraming salamat po sa inyong presensya. Gayon din sa inyong magiging suporta po para sa ating raffle draw na gaganapin sa ating parokya. At bumili din po kayo ng ticket. Ang lumbang ay mayroong raffle din para din po iyon sa kanila. No? Kaya wag nating sabihin na tayo ay meron, tayo lang bibili, we extend. Ako ay bumibili din po sa kanila. Kahit hindi kami good ni Father Orner,
ay hindi naman siya ang aking tinitingnan, kundi ang mga parokyano ng St. Therese sa Lumbang. Kaya parte po ito ng ating support system sa ating sa isla ng Sibuyan. Kaya nawa ay ito rin ay ating tutulungan. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo ko ang mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Tapos na po ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.